Kabanata 741. Sa isang matunag na pagbagsak, ang solidong itim na espada at ang Hellblaze Dragon ay mabilis na nagsalubong, mabangis na nakikipaglaban sa kawalan. Ang kanilang mabangis na labanan ay nagpadala ng mga shockwaves na mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong Gate of Mystery. Lumitaw ang mga bitek sa mga dingding ng pagbuo. Ang napakalaking Zoltar Palm ay pumasok ng may kakilakilabot na puwersa mula sa milyon-milyong makukulay na ilaw sa paligid. Nagdala ito ng hindi mabilang na apoy at galit wind, na parang ang mga bundok at dagat ay binaligtad. Nagsimulang manginig ang espasyo sa loob ng Gate of Mystery nang lumabas ang Zoltar Palm. Parang nanigas ang lahat sa paligid nito. Ang orihinal na umaagos na wuya aura sa paligid ay agad na tumigas. Ang itim na espada at ang Hellblaze Dragon ay tila nakaramdam ng matinding panganib at agad na nagkahiwalay. Sa sandaling iyon, ang Zoltar Palm ay bumaba mula sa langit, pilit na binalot ang itim na espada at ang Hellblaze Dragon. Boom! Sumabog ang sunod-sunod na pagsabog habang winasak ng Zoltar Palm ang itim na espada at ang Hellblaze Dragon sa hangin. Ang banggaan ng tatlong supernatural powers ay nagpadala ng shockwaves na kumalat sa buong Gate of Mystery. Sa gitna ng mga pagsabog, ang gate ay nakaranas ng seismic upheaval na parang hindi mabilang na Zarbombas ang sabay-sabay na nagpapasabog. Sa gitna ng makalupang pagsabog na ito, ang lahat ng antas ng kapangyarihan sa loob ng Gate of Mystery ay marahas na pinatalsik. Sila ay nilamon at ligaw na pino ng umiikot na milyon-milyong makukulay na ilaw. Sa gitna ng malawak at nakakatakot na kaguluhan, ang tanging lugar na nananatiling kalmado at hindi nababagabag ay ang sentro ng Gate of Mystery, kung saan nakatayo ang Three Treasures Formation. Sa loob ng pormasayon ay nakaupo ang isang gwapong lalaki sa isang lotus na posisyon, na tila walang pakialam sa panlabas na kaguluhan. Sa mas malapit na pagsisiyasat, naging maliwanag na sa kanya nagmula ang ubod ng milyong makulay na liwanag na bomb alot sa buong gate. Sa katunayan, siya si James, na nakamit ang Zender rank. Gamit ang Three Treasures Integration at ang Zender rank para makuha at pinuhin ang lahat sa loob ng Gate of Mystery, hindi lang niya pinadali ang muling pagsilang ni Yanni, Lysia, at Morgoth, sa gayon ay lubos na pinahusay ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit umani rin siya ng pinakamalaking benepisyo sa kanyang sarili. Ang masalimuot na antas ng mga kapangyarihan at puwersa sa loob ng katawan ni James ay ganap na napino at napalitan ng bagong purified anonymous gas. Ang gas na ito ay pinaghalong kulay ube at ginto, na naglalaman ng iba't ibang kulay at kinakatawan ng asensya ng lahat ng mga landas at kapigatian, na kumakatawan sa kulminasyon ng Greater Realms. Naramdaman ni James ang walang katapusang pagdagsa ng kapangyarihan sa buong katawan niya, na parabang may hawak siyang maraming universo sa loob niya, magulong ngunit matahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, inihayag ang walang hangganan, malalim, at nangingibabaw na mga universo sa loob ng mga ito. Sa sandaling iyon, ang kaninang nanginginig na Gate of Mystery ay muling nanginig, na naging sanhi ng pag-ikot ng milyon-milyong makukulay na ilaw sa paligid. Nang maramdaman ang nakakatakot na eksena, nagulat sina Lysia, Yanni, at Morgoth. Sa sumunod na segundo, nawala si James, at muling lumitaw sa pagitan ng tatlo na nakahalukip-kap ang mga kamay sa likod. Tama na. Napangiti ng mahina si Yanni. Ganyan ka ba talaga kalakas? Nagbibiro ka ba? Hehe. Humalaklak si Morgoth habang sinusukat niya si James. James, hindi ako magtitimpi. Master, nababaliw ka na ba? Tanong ni Lysia na dilat ang maganda niyang mga mata. Anong espada yan? Sabay-sabay na bulalas ng tatlo. The Jade Morris Sword, mahinang sagot ni James, agad itong nilaslas. Sa isang iglap, na sinabayan ng isang tumatagos na sigaw ng espada, tatlong swordlight ang bumaril patungo sa kanilang tatlo. Pinili ni Lysia, Yanni, at Morgoth na harapin ang tatlong papasok na swordlights ng direkta. Klang! Isang biglaang tunog ang umalingaw habang si Yanni ang unang humarap sa pag-atake. Iniwagayway niya ang kanyang mahabang espada upang salubungin ang paparating na swordlight,
ngunit ang kanyang espada ay nabasag sa 2 piraso ng magkadikit. Sinabayan ng naghuhumiyaw na dagandong, ang swordlight ay nakahanda sa leeg ni Yanni. Sa ganoong kalapit, ramdam ni Yanni ang matinding init, talas, at bagzo ng hangin na ibinubuga ng swordlight. Ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata sa gulat, at siya ay nakatayo doon na tulala. Sa kabilang panig, nakipagsagupaan si Morgoth sa Tyrant Spear laban sa swordlight. Ang sibat ay hiniwa, na sinundan ng baras na nahati sa kalahati. Nang malapit nang mapunit ng swordlight ang kanyang kamay, sumigaw si Morgoth sa gulat, "James, mali ako." Ang swordlight ay biglang huminto wala pang 1 pulgada mula sa kamay ni Morgoth. Gayunpaman, sumipol ito pasulong at mariing idiniin ang kanyang lalamunan sa sumunod na sandali. Anong klaseng supernatural power ito? Natarante si Morgoth. Sa kabilang dulo, nilabanan ni Lysia ang paparating na swordlight sa pamamagitan ng 100 mga hampas ng palad, ngunit ang kanyang mga depensa ay mabilis na nasira, at siya ay nasilo ng liwanag. Sa isang iglap, natapos na ang labanan. Mas tumpak, ito ay isang matinding pagkatalo sa halip na isang labanan. Mapapawi sana ang tatlo sa lugar kung nagkikimkam si James ng anumang layuning pumatay. Sina Yanni at Morgoth ay parehong iginagalang na mga powerhouse na kinatatakutan sa buong Greater Realms. Gayunpaman, hindi nila nakayanan ang kahit isang hakbang mula kay James, na nagpapakita ng nakakatakot na lawak ng kanyang kapangyarihan. Si Lysia, na ngayon ay napalaya mula sa pagiging pangalawang katawan, ay tumayo bilang Frona, ang Soremsia ng Health Realm. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Yanni at Morgoth. Gayunpaman, kaunting suntok lang ang natiis niya. Nabalot ng katahimikan ang Gate of Mystery, napakalalim na kahit ang tunog ng isang pin drop ay maririnig. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si James, "Your weapons are inadequate. Kahit na ang iyong cultivation base at supernatural powers ay perpekto, maaari ka pa ring mabaigo ng walang angkop na mga sandata." Habang nagsasalita siya, mabilis na iniwagayway muli ni James ang Jademore Sword. Kaagad, ang mga lilang gintong light sword ay bumaril patungo sa tatlo, hindi para salakayin sila, ngunit sa kanilang mga magaan na espada. Habang nagsanib ang magkapatong na sword lights, nagsimulang mag-transform ang kanilang mga sandata. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, isang bagong demonyong sibat ang lumitaw sa harap ni Morgoth, isang matalim na mahabang espada sa harap ni Yanni. Para naman kay Lysia, kahit na siya ay walang kamay, isang pares ng guwantes na may 81 naka-embed na soul energy balls ang lumitaw sa kanyang harapan. Natigilan ang tatlo nang makita ang kanilang mga bagong sandata. Para sa akin ba ito? Oh my God! Ang sibat na ito ay maganda, higit pa kay Frona. Guro, ito ba ang guwantes na iyong tanda ng pagmamahal? Naningkit ang mata ni James sa mga komento nila. Kunin mo ang iyong mga bagong armas at subukan nating muli. Nagdulot sila ng kaguluhan sa loob ng Gate of Mystery, na nagdulot ng kaguluhan na yumanig sa mundo. Gayunpaman, si Emperor Kadir, na naninirahan sa 49 na langit, ang nagdusa. Sa bawat sunod-sunod na pagsalakay at pagwawalis na dumarating sa tarangkahan, patuloy siyang umuubo ng dugo ng hindi mapigilan, bagamat nakaupo sa posisyong lotus. Dahil dito, nataranta ang mga emperador na nakaupo sa malapit. Nakaupo si Yusef sa unang row sa kaliwa. Bigla siyang tumayo. "Guys, may isang bagay tungkol sa aking ama. Pag-usapan natin ang ating mga pangyayari mamaya." Nagpalitan ng tingin ang mga emperador. Pagkatapos, tumayo sila at isa-isang lumabas ng templo. Noon lamang tumabi si Yusef sa gilid ni Emperor Kadir, ay nalalayan siya ng mahigpit na pagkakahawak. "Anong problema, tatay?" "Ubu." Isa pang bumulwak ng dugo ang bumulwak, at ang mukha ni Emperor Kadir ay nawalan ng kulay. Inangat niya ang ulo niya na may halong panghihinayang. "Nalinlang ako sa masamang bitag ni James." Kumunat ang noo ni Yusef sa narinig. "James Caden. Anong kinalaman niya dito?" Hindi maipaliwanag ni Emperor Kadir. Itinulak niya si Yusef sa isang tabi. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga kamay, tinawag ang isang umiikot na path cauldron na nag-hover sa kawalan. Nilingan ni Yusef ang nasuspine na kaldero na umaalog-alog na parang nagtitiis ng matinding paghihirap.
Ito ang kaldero ng pintuan ng misteryo. Anong nangyari? Yusefas. Masyadong abala si Emperador Kadir upang tugunan si Yusef. Pinisil niya ang kanyang mga kamay, pinakawalan ang Bonewar Light patungo sa Path Cauldron, at ganap na binalot ito, halos hindi pinatatag ang mali-mali na paggalaw nito. Huminga ng malalim, sumagot si Emperor Kadir, James Kaidan, bastos ka. Masyado kang malisyoso at walang alam sa mga kahihinatnan. Ikaw ang humahabol sa buhay ko. Dad, ano pong nangyayari? Tumingin si Yusef kay Emperor Kadir. Matapos ang isang malalim na paghinga, ikinwento ni Emperor Kadir ang mga pangyayari na humantong sa pagkakakulong ni James sa Gate of Mystery. Labis na nagdilim ang ekspresyon ni Yusef matapos makinig. Wala kang masabi. Tanong ni Emperor Kadir. Alam mo kung ano ang iniisip ko, nagsalita si Yusef na binibigyang diin ang bawat salita. Kung sasabihin ko ba, susundin mo ba? Sa mga salita ng kanyang anak, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang bumungad sa mukha ni Emperor Kadir. Yusef, masyado kang prangka. Palagi mong kinakaharap ang health realm na may husay sa militar, magdurusa ka. Ang ibig mo bang sabihin ay gumamit ng mga pukana at pandaraya na tulad mo? Naiinis na sambit ni Yusef. Ewan ko sa iba, pero James deserves respect. Siya ang pinakamagaling na kalaban na na-encounter ko, ang pinakamagnanimous, ang pinakamarangal, at ang pinakamalakas. Dahan-daang pumikit si Emperor Kadir. Napakunot ng noo si Yusef. Upang magpakita ng awa sa lahat ng dako sa greater realms tulad mo. Isang pag-akyat ng galit ang bumangon sa loob ni Emperor Kadir. Sa isang mabilis na galaw, pinalipad niya si Yusef na may hampas ng palad. Hindi niya natuloy dahil may nabuong bagong plano sa isip niya. Gusto mo ba talagang makasali si James sa one-on-one na labanan? Tanong ni Emperor Kadir. Matiim na tinitigan ni Yusef si Emperor Kadir na walang ekspresyon. Siya ay isang mapagmataas, kahit na mayabang na martial fanatic, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay tunay na hanggal. Mas naiintindihan niya kaysa sa iba kung gaano kalupit at tuso ang kanyang ama. Ang biglaang galit na sinundan ng pagbabago ng kilos ay nagtago ng maraming pukana at pukana. Nakakapag-isip-isip. Pagkatapos ay pumunta ka, sabi ni Emperor Kadir. Hindi lang kita papayagan, kundi kukunin din kita sa 12 God Kings, the 18 Emperors, at 100,000 Marauder Army para palakasin ang ating prestihiyo. Nang marinig ito, pinaikit ni Yusef ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik. Ang 12 hari ng Diyos at ang 18 emperador ay ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa ilalim ng utos ng kanyang ama. Ang kanilang pinagsamang lakas ay maaaring mangibabaw sa kalahati ng greater realms. Mas magiging kakila-kilabot kung sasali ang 100,000 Marauder Army. Gayunpaman, upang makitungo kay James ng mag-isa sa loob ng Gate of Mystery, inisip niya kung kailangan ang gayong engranding pagpapakita ng puwersa. Na-curious siya kung anong pukana ang pinaglalaroan ng kanyang ama. Nang makita ang katahimikan ni Yusef, napangisi si Emperor Kadir. Natatakot ka ba? Hindi ka maglakas loob na pumunta. Pupunta ako, ngunit mag-isa, sinadya ni Yusef ang bawat salita. Si James ang pinakadakilang kalaban ko at ang pinakakarapat-dapat na igalang. Hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya sa tulong ng sinuman. Tanga! Muling sumabog si Emperador Kadir. Hindi lang si James ang nasa loob ng gate. Nariyan pa ang mabisyo na si Morgoth, at higit sa lahat, ang pinuno ng mga nothingness gods, si Phronosoremsia. Ang pagpasok ng mag-isa ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan, na walang pagkakataong makabalik. Nang marinig ito, tumangala si Yusef. Morgoth. Phronosoremsia. Ikinulong mo sila sa Gate of Mystery. Isang mapagmataas na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Emperor Kadir. Mayroon pa akong ilang mga trick sa aking manggas, ha? Isa pang scheme ang nakamit. Tanong ni Yusef. Ang mga salita ni Yusef ay agad na nagpadilim sa kanina'y mayabang na ekspresyon sa mukha ni Emperor Kadir. Yusef, pinapakuha kita ng napakaraming elite powerhouses hindi lang para sa iyong mga personal na bagay. Ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng ating Kadir sect. Sa mahirap na sandali na ito, dapat mong isaalang-alang ang mas malaking larawan, ibahagi ang pasanin para sa akin, at huwag kumilos ng walang ingat at mapanghimagsik.
Nanatiling malamig at tahimik ang mukha ni Yusef. Kilalang kilala ni Emperor Kadir ang kanyang anak. Kahit na hindi siya nang ahas na hamunin ang kanyang awtoridad, siya ay matigas ang ulo hanggang sa kaibuturan. Kung walang makakapagbalanse sa kanya, tiyak na kikilos siya ayon sa kanyang kagustuhan. Napagtanto ito, itinaas ni Emperor Kadir ang kanyang kamay at nag-conjure ng kumikinang na asul na soul energy ball sa kanyang palad. Sa nakita, ang dating tahimik na mukha ni Yusef ay nagbago ng husto. Nanay, Yusef. Mahinahong nagsalita si Emperor Kadir, ibibigay ko ang iyong pinakadakilang kahilingan kung tutulungan mo akong maisakatuparan ito. Bubuhayin ko ang nanay mo. Sa mga salitang ito, napabuntong hininga si Yusef. Hindi niya inaasahan na gagamitin ito ng kanyang ama bilang pakikinabang kay James. Ito ay hindi lamang kasuklam-suklam ngunit nakakabaliw. Sa pamamagitan nito, nakita ni Yusef ang tunay na mukha ng kanyang ama. Sa kanyang isipan, ang kapangyarihan, mga pukana, mga dakilang ambisyon, at nag-iisang paghahari sa Greater Realms ay ang pinakahuling layunin. Sa ilalim ng layuning ito, ang anumang bagay ay madaling isakripisyo, maging ang pagmamahal sa pamilya, at pagmamahal ng ama-anak. Nagtama ang mga mata ng mag-ama na parang nakikita ang isa't isa. Maging ang natitirang pahiwatig ng pagmamahal ng mag-ama ang naging huling bargaining chip sa pagharap sa isyu ni James. Hindi na sinabi ni Yusef. Itinuwid niya ang kanyang likod at tumingin sa path cauldron na natatakpan ng Boneware light. Buksan mo ang gate. Pagbati, kamahalan. Pagkatapos ng paglitaw ng 30 transcendent powerhouses, lahat sila ay lumuhad sa harap ni Emperor Kadir. Mabagal na nagsalita si Emperor Kadir, sa pagkakataong ito, binibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon na gumawa ng marka. Nais kong pumasok ka sa pintuan ng misteryo at lipulin ang mga demonyo. Magkakaroon ng malaking gantimpala. Sa mga salitang ito, 12 ng mga transcendent powerhouses ang sabay-sabay na nagtaas ng kanilang mga ulo, pananabik, at pananabik na makikita sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, ang pagpasok sa Gate of Mystery minsan ay isang napakalaking stroke ng swerte sa kanilang kasalukuyang cultivation journey. Ang mahalagang punto ay ang pagkakataong makapasok at puksain ng mga demonyo. Ito ay talagang isang kahanga-hangang tagumpay. Ang biglaang paghampas ng kapalaran na ito ay nagdulot sa kanila ng karangalan at pasasalamat. Ang bawat isa sa kanila ay agad na yumukod kay Emperor Kadir upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Nang makita ang ugali ng mga powerhouse na ito, dahan-daang tumayo si Emperor Kadir. Nagsalita siya sa may awtoridad na tono, para sa misyong ito, susundin mo ang mga kaayusan ng Young Master. Gayunpaman, ito ay kinakailangan upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Kung siya ay magdusa kahit na ang kaunting pinsala, ang mga ulo ay gamulong. 30 transcendent powerhouse ang sabay-sabay na yumuko, na kinikilala ang utos. Pagkatapos, muling bumaling si Emperor Kadir kay Yusef. Yusef, ito ang unang pagkakataon mong manguna sa mga tropa para puksain ang mga demonyo. Marunong na magpatuloy ng may pag-iingat sa lahat ng bagay. Laging unahin ang mas malaking larawan, at huwag mo akong bigin. Ang kanyang mga salita ay may mas malalim na kahulugan, parang marubdob na payo ngunit nagtatago ng banta sa loob. Tumango lang si Yusef pagkatapos ng matalim na tingin kay Emperor Kadir. Tapos, naghintay siya sa gate. Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Emperor Kadir. Buksan mo ang gate, walang emosyong sagot ni Yusef. Natahimik sandali si Emperor Kadir, pagkatapos ay itinuro ang path cauldron na nababalot ng Boneware light sa unahan. Sa isang nakasisilaw na flash, isang portal ang lumitaw mula sa manipis na hangin at biglang bumukas. Si Yusef ay naharang ng dalawang magagandang babae nang siya ay papasok na. Young Master, kami ang susunod sa harapan. Oo, Young Master, dapat kang mag-utos mula sa gitna. Nagmamadali silang pumasok sa portal bago pa makapagsalita si Yusef. Kasunod nila ay ang mga Diyos, Hari at mga Emperador na sabik na pumasok. Iginagalang nila ang orakulo ni Emperor Kadir at hinangad din nilang makuha ang kredito sa harap ni Emperor Kadir at Yusef. Sa kanilang mga mata, ang pakikitungo sa ilang mga demonyo sa loob ng Gate of Mystery ay halos isang larong pambata. Pagkatapos ng lahat, ang tarangkahan ay nasa ilalim ng kontrol ni Emperor Kadir.
Ito ay isang walang talo na pag-airal. Malalim na sumimangot si Yusef at sinulyapan si Emperor Kadir nang mapansin ang sunod-sunod na powerhouse na nagmamadaling pumasok. Tandaan mo ang iyong pangako, o pagsisisihan mo ito ng walang hanggan. With that, humakbang siya at pumasok sa portal. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, isinara ni Emperor Kadir ang portal. Maya-maya lang ay may narinig na boses mula sa labas ng hall. Kamahalan, naghahanap ng madla si Mr. Yule. Nang marinig ito, biglang inangat ni Emperor Kadir ang kanyang ulo. Papasukin mo siya. Bumantong hininga si Yule at yumuko ng may paggalang. Guro, ang banal na Marius ay kailangang magnilay-nilay sa pag-iisa, kaya kumunat ang noo ni Emperor Kadir. Pagkatapos, agad niyang isiniwalat ang isang pagpatay na layunin. Pagkatapos, bumalik ka sa hukuman ng kamatayan. Hindi. Mabilis na umiling si Yule. Bagaman hindi dumating ang Divine Marius, ipinadala niya ang Young Lady ng Wormscale Source, na maaaring ganap na kumitawan sa kanya at sa buong Wormscale Source. Oh! Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Emperor Kadir. Nasaan siya? Siya! Takot na sumulyap si Yule kay Emperor Kadir. Gusto niyang personal kang batiin. Isang biglaang malakas na hampas ang nagpang-inig kay Yule sa takot. Dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, bumaba si Emperador Kadir sa matataas na baitang at tumayo sa harapan niya. Teacher, nauutol na sabi ni Yule sa takot, pinagalitan ko rin siya dahil sa kabastusan niya. Siya ay isa lamang young lady ng Wormscale Source, at nang ahas siyang maging mapangahas. Ako, bang! Ang isa pang nauutol na tunog habang sinisipan ni Emperor Kadir si Yule sa lupa. Idiot, bakit hindi mo sinabi kanina? Galit na saway ni Emperor Kadir. Ang Wormscale Source ay mahalaga sa ating tagumpay sa pag-agaw sa 49 na langit. Ngayong sa wakas ay sumuko na sila, hindi ako magdadalawang isip kahit na kailangan kong tanggapin sila mula sa 1,000,000 light years ang layo. Nang marinig ito, mabilis na bumangon si Yule at tumango bilang pagsang-ayon. Guro, nasa labas siya ng bulwagan, ito, ayusin ang pinakadakilang seremonya para salubungin ang Young Lady ng Wormscale Source, sabi ni Emperor Kadir. Tapos, sumigaw siya sa pinto, someone, bring me my Thracian robe. Babatiin ko ang ating kagalang-galang na panauhin. Sa kanyang utos, ang lahat sa templo ng Kadir ay nagsimulang kumilos ng matulin. Itinaas ang iba't ibang watawat na kumakatawan sa pinakamataas na kagandahang asal, inayos ang musika, at maayos na nakahanay ang mga alagad ng sekta ng Kadir na tila tinatanggap ang isang kagalang-galang na panauhin na hindi pa dumarating. Samantala, nakatayo si Thea sa labas ng templo ng Kadir, na natiling tahimik habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya, ilang mga envoy na ipinadala para salubungin siya ay nagpakita ng sama ng loob. Hindi sam-asang-ayon ang mga ito. Nakakainis ang mga ekspresyon nila sa kanya. Gayunpaman, nabigla sila nang makita nila ang hindi mabilang na mga gwardya na nakasuot ng unipormeng baluti na bumubuhos mula sa templo ng Kadir. Iyan ba ang mga personal na gwardya ng emperador? At ang watawat ng Hunlarn, ang watawat ng Kadir, ang lineup na ito, sino ang kanilang tinatanggap ng ganoong kadakilaan? Matagal na tayong hindi nakakita ng ganoong pagtanggap sa Kadir sect. Nang marinig ito, isa sa mga nasa katanghaliang gulang na mga sugo ay napangisi. Isa ka lang dalaga. Manggahas ka bang asahan ang pinakamataas na antas ng kagandahang loob mula sa ating emperor? Sa mga salitang ito, halos sabay-sabay na lumuhad ang lahat ng powerhouse na nakahanay sa magkabilang panig ng kawalan. Iniyuko nila ang kanilang mga ulo ng may paggalang, na nagpapakita ng matinding paggalang at kabanalan. Nang makita ang eksenang ito, maraming mga sugo na kasama ni Thea ang namangha. Mabilis silang lumuhad sa harapan niya. Bakit ka nakaluhod? Binigyan sila ni Thea ng masamang tingin. Ang Wormscale Source ay isang maliit na kaharian lamang, ito ay hindi gaanong mahalaga at hindi karapat-dapat na batiin ng mga disipulo mula sa iyong prestihiyosong Kadir sect. Sa pagharap sa pangungutya ni Thea, ang mga sugo ay natakot sa takot. Sa sandaling iyon, sa loob ng templo ng Kadir, si Emperador Kadir, na nakadamit ng maningning na kasuotan, na sinamahan ng 12 ng mga pangunahing ministro, ay lumakad sa kawalan.
Nagpakita sila ng isang kahanga-hanga at kahanga-hangang aura. Saan man siya dumaan, ang mga alagad na nakaluhod ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Hindi sila naglakas loob na salubungin ang kanyang tingin. Ngunit sa gitna ng buong eksena, tanging si Thea lang ang nakatayong may pagmamalaki at hindi nakagalaw habang nasa likod niya ang mga kamay. Welcome, young lady of the Wormscale Source. Sinalubong siya ni Emperor Kadir mula sa malayo. Ang iyong presensya sa aming templo ay tunay na isang karangalan. Bigla siyang nanghina dahil nahadyap ng paningin niya ang makapidyo hiningang kagandahan ni Thea at saglit na natigilan. Sa likod niya, ang mga kasamang pangunahing powerhouse ay nagsuot din ng mga ekspresyon ng pagdududa. Hindi nila maisip ang dahilan kung bakit ang emperador, na humiling lamang ng pinakamataas na antas ng pagtanggap, ay nagyelo na ngayon. Iniisip nila kung may koneksyon sa kanya ang young lady ng Wormscale Source. Nakaharap sa nagtatakang tingin ni Emperor Kadir, mahinang ngumiti si Thea. Hindi mo ba ako nakikilala? Kinurot ni Emperor Kadir ang kanyang pisngi, mukhang labis na nahihiya, habang ang paligid ay nahulog sa isang nakakainis na katahimikan. Malamang na hindi niya akalain na ang engranding pagtanggap na personal niyang inayos ay para sa asawa ng tinatawag na Diablo, o sa halip, ang asawa ng Diablo mismo. Gayunpaman, si Emperor Kadir ay isang mahusay na paglalakbay na Diyos na may malawak na karanasan. After a brief moment of confusion, he chuckled and approached Thea. Hindi ko ini-expect na darating ka na ganyan ang status. Talagang nagtataglay ka ng kakaibang tapang bilang asawa ni James. Ngumiti si Thea. Originally, dumiretso ako sa Wuya Palace. Ito ay isang twist lamang ng kapalaran. Tawa ng tawa si Emperor Kadir. What a twist talaga, pero ang joke mo medyo sobra. Tapos biglang nagbago yung ekspresyon niya. Mga bantay, palibutan ang mapangahas na Diablo na ito. Habang inilabas ang kanyang utos, agad na nag-react ang mga powerhouse na nakaluhod. Inilabas nila ang kanilang mga sandata at pinalibutan si Thea mula sa lahat ng panig. Nasaksihan ang pananakot na tindig, na natiling hindi nabigla si Thea at nakangiting nagtanong, Xanthakos, ito ba ang iyong mabuting pakikitungo sa Wormscale Source? Sa isang nguso, ngumisi si Emperor Kadir. Tinatanggap ko ang young lady ng Wormscale Source na may pinakamataas na parangal, hindi isang demonyo. Naglakas loob kang gayahin siya, kahit na maawa ako at pinakawalan ka. Marahil kahit na ang Divine Maris ay hindi ka patawarin. Magpapanggap. Nagtaas ng kilay si Thea. Then, she chuckled. Sinong mata mo ang nakakita sa akin na nagpapanggap bilang young lady of the Wormscale Source? Emph. Itinuro ni Emperor Kadir si Thea. Ikaw ay isang gang ni James at ng kanyang asawa. Hindi ka pa nakapunta sa 49 na langit, lalo pat kwalipikadong makapasok dito. Ang pamagat ng young lady of the Wormscale Source ay malinaw na isang panlilinlang. Oh, nakangiting tumanggo si Thea. So, binababa mo ang tingin sa Wormscale Source. Gamit ang kanyang kamay, iniutos niya, sakupin ang Diablo na ito at alisin sa Greater Realms ang problemang ito. Ang mga disipulo ng Kadir sect na akmang sasalakayin si Thea ay nanlamig sa pwesto. Nabigla si Emperor Kadir habang matamang nakatitig sa translucent na token sa kamay ni Thea. Ito ang Wormscale token ng Wormscale Source. Ikaw ba talaga ang young lady ng Wormscale Source? Nag-click si Thea sa kanyang dila. Hindi ba dapat ako ay isang demonyo? Sandaling natigilan si Emperor Kadir. Tapos, kumaibat ang pisngi niya sa sobrang kahihiyan. Alam na alam niya kung ano ang kinakatawa ng Wormscale token. Marahil sa nakaraan, siya ay may hawak na kapangyarihan sa 49 na langit at sa Greater Realms, at ang isang Wormscale Source ay hindi gaanong binibilang. Gayunpaman, sa pagpapakita ni Lord Goyo, ang kanyang posisyon sa pangangasiwa sa mga langit at kaharian ay naging nanginginig. Siya at si Lord Goyo ay pantay-pantay sa mga tuntunin ng kasalukuyang kapangyarihan. Sa kritikal na sandali na ito, ang Wormscale Source ay naging isang makabuluhang salik sa pagtukoy sa kinalabasan ng kanilang paghaharap. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang gobernador ng Yin, na kamakailan lamang ay tumakas mula sa kanyang liwanag ng misteryo, ay biglang magbabago at magiging isang napakahalagang kadahilanan. Anong ginagawa mo?
Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Kaagad pagkatapos, si Yul ay nagbago sa isang guhit ng liwanag at nagpakita sa tabi ni Emperor Kadir. Anong nangyayari, Guru? Ang Young Lady of the Worm Scale Source ay ang hinirang na pinarangalan na panauhin ng Divine Marius, at siya ay may buong autoridad na magpasya sa lahat ng mga bagay tungkol sa Worm Scale Source. Ito, smack. Isang biglaang malutong na tunog, habang pinutol ni Emperor Kadir si Yul ng isang sampal na nagpaikot-ikot sa kanya sa kawalan. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng mga powerhouse na naruroon, maging si Thea ay kumunat ang kanyang mga kilay. Taksil ka. Tulala. Galit na itinuro ni Emperor Kadir si Yul. Bakit hindi mo nilinaw kanina? Ngayon, sa napakalaking hindi pagkakaunawaan, paano ko ipapaliwanag sa young lady ng Worm Scale Source? Sa mga salitang iyon, tinakpan ni Yul ang kanyang mukha at tuluyang natulala. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng hindi paglilinaw. Kanina lang niya ipinaliwanag ang lahat sa templo, at kung hindi pa ito nilinaw, ang kagalang-galang na guro ay hindi magsasaayos ng gayong engranding pagtanggap at binati ang young lady ng Worm Scale Source na may pinakamataas na parangal. Biglang ipinadala ni Emperor Kadir ang Bonewar Light patungo sa Yul at mabilis siyang nilamon. Sa susunod na segundo, sumabog si Yul sa masayang maingay na hiyawan sa loob ng liwanag. Hindi mabilang na mga vortex ang bumabalot sa kanyang ultimate golden body, pinaikot siya sa isang nakakatakot at napakasakit na estado, na ang lahat ng kanyang antas ng kapangyarihan at lakas ay mabilis na nauubos sa loob ng umiikot na liwanag. Nang makakita ng ganoong kalupit na eksena, sabay-sabay na ibinaba ng lahat ng powerhouse na nakapalibot kay Thea ang kanilang mga ulo. Takot na takot silang tumingin ng diretsyo. Maging si Thea ay napakunot ng noo. Si Emperor Kadir ay tunay na walang awa, walang anumang pag-aalinlangan. Ang kanyang katawan ay lumabo, humihingal, ngunit sa isang kaawa-awang kalagayan. Dalawang disipulo ng Kadir sect ang humakbang, sinunggaban ang Dagwang Yul, at agad siyang kinaladkad pabalik sa templo. Sa sandaling ito lamang humakbang si Emperor Kadir, yumuko ng malalim kay Thea na may panghihinayang na ekspresyon sa kanyang mukha. Young lady, patawarin mo ako. Nabigo akong pamahalaan ng maayos ang aking domain, na nagpapahintulot sa gayong kontrabida na lumitaw, na halos malalagay sa panganib ang relasyon sa pagitan ng ating Kadir Temple at ng Worm Scale Source. I'm really sorry. Payagan mo akong mag-ayos dito. Habang nakayuko siya, ang mga powerhouse na may layuning pumatay na nakapaligid kay Thea, lahat ay lumuhad sa kawalan at yumuko bilang paghingi ng tawad. Kasabay nito, ang napakaraming mga disipulo ng Kadir sect na nakapila sa magkabilang panig ay lahat ay lumuhad na may matunog na kalabog, na nagpapakita ng nagkakaisa at kahanga-hangang harapan. Ang ganoong paghingi ng tawad ay tatanggapin ng sinuman na may kahit kaunting pag-unawa sa mga pamantayan ng lipunan, marahil ay nabigla sa ipinakitang pabor, kung isa sa alang-alang si Emperor Kadir ay isa sa 500 na emperador ng Greater Realms. Gayunpaman, hindi pinahahalagahan ni Thea ang mga pamantayan sa lipunan. Nanatili siyang hindi natinag kapag nahaharap sa moral na pamimilit. Nang walang pagbigkas ng isang salita, si Emperador Kadir ay kailangang magpatuloy sa pagyuko, habang ang mga nakapaligid na disipulo ay mananatiling nakaluhod. Maya-maya, bahagyang kumunat ang noo ni Emperor Kadir. Inayos niya ang kanyang poster at tumingin ng diretsyo kay Thea. Young lady, hindi kaya sapat na ang aming sinseridad sa paggawa ng mga pagbabago para makuha ang iyong kapatawaran? Napatingin sa kanya si Thea. Tapos, ngumiti siya ng mahina. Xanthakos, lahat tayo ay sinaunang halimaw na gumala sa Greater Realms para sa milyon-milyong entrepok. Iligtas mo ako sa mga mapanlinlang na pandaraya, hindi ba? Nang marinig ito, natigilan muna si Emperor Kadir, pagkatapos ay humagalpak ng tawa at inayos ang kanyang poster. Buti, prangka ka at mabilis, parang asawa mo. Pareho kayong karapat dapat sa paggalang at paghanga. Let's dispense with the formalities. Dahil doon, ikanaway niya ang kanyang kamay, at agad na umatras ang mga disipulo ng Kadir sect na nakapalibot kay Thea. Maging ang mga alagad sa kaliwat kanan na tumanggap sa kanila ay umalis din sa templo. Sa isang iglap, tanging sina Thea at Emperor Kadir lamang ang nanatili sa kawalan. Pumunta sa punto.
Matiim na tinitigan ni Emperor Kadir si Thea. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ito at pag-ikot sa paligid, nahawakan mo pa ang aking pinaka-sensitive nerve. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ang buhay mo. Ibibigay mo ba sa akin? Malamig na tanong ni Thea. Tumawa si Emperor Kadir. Naiintindihan ko ang iyong intensyon. Kung gusto mo lang ang buhay ko, hindi na kailangan ng ganoong detalyadong mga plano. Enough with the nonsense, bitawan mo na sila, diretsyong sabi ni Thea. Huminga ng malalim si Emperador Kadir. Narito ka ba bilang gobernador ng Yin o bilang young lady ng Wormscale Source? Both, malamig na sagot ni Thea. Masisiguro ko sa iyo, kung pakakawalan mo siya, maaaring hindi ka pagsilbihan ng Wormscale Source, ngunit tiyak na hindi mo ito magiging kaaway. Sa kabaligtaran, alam mo. 1/3. Ito ay isang tahasang pagbabanta, ngunit si Thea ay may kumpiyansa na gawin ito dahil alam niya kung ano ang kailangan ni Emperor Kadir sa sandaling ito. Gayunpaman, si Emperor Kadir ay nanatiling kalmado at mahinang ngumiti. Nag-aalok ka ba ng ganitong maliit na konsesyon? Tinatrato mo ba kami na parang mga bata? Ano ang imumungkahi mo? Matiim na tinitigan ni Emperor Kadir si Thea. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan-daang umupo si Thea sa isang lotus position. 4 na kondisyon, hindi bababa sa isa. Sige na, please. Si Emperor Kadir ay gumawa ng isang magalang na kilos. Una, sinadya ni Thea ang bawat salita. Mula ngayon, ikaw at ang iyong mga disipulo ay hindi dapat makialam sa anumang mga gawain sa ibaba ng 40 langit, kabilang ang Greater Realms. Pangalawa, ibalik si Wesley at ang aking Yin Golden Body. Ikatlo, ibigay ang Taichu Pearl at ang Taiyi Pearl sa US. Pang-apat, palayain sina Harper, Zemra, Shuba, at lahat ng kapangyarihan ng Greater Realms na minsan ay na-frame at ikinulong ng iyong mga pukana sa iba't ibang malalaking sekta. Nang marinig ang 4 na kondisyon, hindi napigilan ni Emperor Kadir na kumunat ang kanyang noo. Ang mga kahilingan ni Thea ay malinaw na nilayo na hatiin ang Greater Realms, gamit ang 40 langit bilang hangganan, at magtatag ng isang malayang mundo para sa kanyang sarili at kay James. Ang dibisyong ito ay aalisin ang Greater Realms ng anumang kahalagahan. Kahit na makuha niya ang kontrol sa 49 na langit sa labanan laban kay Lord Goyo, at sa gayon ay nakuha niya ang kapangyarihan sa Greater Realms, siya ay magiging isang kalahating pusong Panginoon pa rin. Para sa kanya, ang mahigpit na mga kondisyong ito ay tila nilulutas ang problema sa ugat nito. Sa pag-iisip nito, tiyak na umiling si Emperor Kadir. Yin Governor, alam mo ba kung bakit kailangan ko ng tulong ng Wormscale Source? Ayokong malaman, iginiit ni Thea. Ang 4 na kondisyong ito ay hindi mapag-usapan, at ang bawat salita ay dapat isama sa aming kontrata ng kaluluwa. Ito ay medyo hinihingi, sabi ni Emperor Kadir. Dahil nakapunta ka sa Wormscale Source at nakilala ang Divine Marius, dapat mong malaman na nagpakita si Lord Goyo. Gayunpaman, alam mo ba na ang mga puwersang kinakatawan ni Lord Goyo ay ang pinakatapat na mga alagad ng Wait Arapath? Ginagawa nila ang lahat sa kanilang kapangyarihan para mabawi ang kontrol sa reincarnation na Sorumsia ng Wait Arapath. Sa madaling salita, sila ang ating karaniwang kaaway. Sa harap ng common enemy natin, you're trying to undermine me. Hindi mo ba tinutulungan ang reincarnation na Sorumsia ng Wait Arapath? Natahimik si Thea nang marinig iyon. Bukod dito, hindi mahalaga kung palayain ko ang iyong asawa o hindi, mapait na sabi ni Emperor Kadir. It's a matter of kung gusto niya akong bitawan. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang nakasisilaw na path cauldron na lumutang sa harap ni Thea. Laking gulat ni Thea nang makita ang Path Cauldron. Ito ang Path Cauldron ng Gate of Mystery, mataimtim na sinabi ni Emperor Kadir. Ang iyong asawa ay nasa loob, nagkikimkam ng mga maling akala sa pag-agaw sa tarangkahan. Gusto mong palayain ko siya, at gusto ko rin siyang pakawalan. Ang pangunahing tanong ay, sa tingin mo ba ay lalabas siya kung hindi mapipigilan ang kanyang mga ambisyon? Napaharap sa mga salita ni Emperor Kadir, nag-alinlangan si Thea. Maaari kitang pasukin, walang magawang sabi ni Emperor Kadir. Kung maaari mong hikayatin siyang umatras at makipag-alyansa sa akin, iyon ang magiging pinakamalaking pag-asa ko.
Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang dalawang daliri, at ang path cauldron ay kumikislap na may nakakasilaw na liwanag. Bumukas ang isang pinto na may kasamang dumadagandong na dagandong. Sige, sabi ni Emperor Kadir. Ayaw mo bang makita ang asawa mo? Pumasok ka at akitin mo siya. Ang karaniwang kaaway natin ngayon ay ang paksayon ni Lord Goyo at ang pagbabalik ng reincarnation ng Wait Arapath na Soremsia. Naiintindihan mo ang prinsipyo na kung ang balat ay nawala, ang buhok ay hindi makakabit. Kung lalaban tayo hanggang kamatayan, mapapakinabangan lamang nito ang ating kaaway. Napatingin si Thea sa nakabukas na pinto ng Gate of Mystery pero hindi agad nakagalaw. Sa halip, nag-alinlangan siya. Huminga ng malalim si Emperor Kadir, natatakot ka ba na ikulong kita sa tarangkahan magpakailanman? Ang kapaligiran sa loob ng Gate of Mystery ay tense at solemn na. Ang Xanthacos Marauder Army, na binubuo ng 100,000 lalaki, ay nakahanay sa battle formation. Tila handa silang sumulong sa anumang sandali at punatan ang kanilang kalaban. Isang espesyal na grupo ng mga lalaki ang nakatayo sa isang linya sa harap ng mga sundalong ito. Simula sa gitna, ang 18 emperador at 12 Diyos hari na naglilingkod kay Xanthacos ay magkatabing nakaharap sa kalaban. Ang bawat isa ay naglabas ng 12 pisikal na clone, na taglay lamang ng mga cultivator ng Declan Mahayana rank. Ang bawat clone ay nagmula sa maliwanag, makulay na mga ilaw. Ang taong nakatayo sa pinakaharap at namamahala sa pamumuno sa lahat ng mga lalaking ito ay walang iba kundi ang Young Master ng Kadir Temple, si Yusef Mavic. Gayunpaman, naramdaman ni Yusef ang matinding pressure sa kanya nang makaharap niya si James, na nakaupo sa ibabaw ng isang sagradong lotus. Kasabay nito, naramdaman niya na halos madaig siya nang hindi maiparamdam na kawalan ng kakayahan. Si Yusef ay isang hanggal na nahuhumaling sa pagperpekto ng kanyang mga kakayahan at kapangyarihan. Hinangaan niya ang mga mas malakas at mas naliwanagan. Isa rin siyang matuwid na tao na naniniwala sa pagiging patas. Gayunpaman, si Yusef ay pinilit na sumalungat sa kanyang sariling mga paniniwala ng kanyang ama, na nangakong bubuhayin ang ina ni Yusef kapalit ng kanyang tulong. Si Yusef ay nahihiya sa kanyang sarili, at nakaramdam siya ng matinding paghihirap. Sa itaas ng malaking lotus na namumukadkad, nakatayo sa paligid ni James sina Yani, Morgoth, at Lysia. Tahimik silang tumingin sa direksyon ng kalaban. Guro, baka desperado na si Xanthacos. Sinimulan ni Lysia, ipinadala niya ang Marauder Army na binubuo ng 100,000 ng kanyang pinakamahusay na mga tauhan upang pigilan ka sa pagkuha ng Gate of Mystery. Ang mga lalaking ito ay hindi ordinaryong magsasaka. Ipinaliwanag ni Yani, hindi sila outside na nilalang o buhay na nilalang. Sa halip, sila ang orihinal na historical Waltraud stones na natagpuan sa 49 na langit. Binago ng Wait Arapath ang mga bato sa mga lalaki, na nakatayo sa harap ng US ngayon. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng mga kapangyarihan ng Soma Declan rank. Higit sa lahat, immune sila sa 5 elements at lahat ng tribulations. Mga sandata, malalakas na enerhiya, pag-atake ng kidlat. Ang mga taong ito ay halos hindi malalampasan, kahit anong atake ang gamitin mo laban sa kanila. Wala silang nararamdamang sakit o takot. Ang lahat ng iyon ay nagiging mahirap at mahirap na kalaban. Tumango si Morgoth bilang pagsang-ayon. Ang tanging paraan para labanan ang mga halimaw na ito ay isa-isang durugan at puksin sila. At saka, ang historical Helnor formation ay isa pang nakakainis na kakayahan na taglay nila. Kapag ang isang target ay nakulong sa pormasayon, sila ay papasok sa isang kaharian na may walang katapusang dagat ng mga landas. Doon, nakakaranas sila ng maraming ilusyon at nawala ng pakiramdam ng katotohanan. Ang tao ay tuluyang mapapawi sa loob ng pormasayon. Ibinaling niya ang tingin kay Lysia. Noon, 15 Great Elders mula sa Hokon ang namatay sa loob ng historical Helnor formation. Kung hindi dahil may demonic body ako, baka doon na rin ako namatay. Tumawa ng mahina si Lysia. May mga pagkakataon na matatakot ka rin, ha? Huwag mo akong guluhin. Sinama ng tingin ni Morgoth si Lysia. Tapos, tumingin siya kay James. Anong gagawin natin ngayon, James? Bakit hindi mo hayaan ang tatlo sa US na mag-asikaso sa mga taong iyon?
Panoorin mo lang ang laban sa gilid. Itinuon din ni Yani at Lizia ang kanilang mga tingin kay James. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Isang mapanganib at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ako ang hinahanap nila. Naturally, dapat ko silang harapin ng direkta sa labanan. Nag-transform siya sa isang bola ng maliwanag na liwanag at lumipad palabas ng nothingness formation. Tapos, napatingin silang tatlo sa direksyon ni James. Samantala, huminto si James medyo malayo sa Yusef. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Medyo natarante si Yusef. James, na nakakaalam na magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Nakikita kong marami kang kasamang lalaki. Ngumiti ng mahina si James. Mukhang determinado kang manalo sa pagkakataong ito. Pumikit si Yusef. Mukha siyang nahiya nang marinig ang mga salitang iyon. Mga miyembro ng Marauder Army, maghanda para sa labanan. Paprotektahan natin ang mga daan ng landas sa pamamagitan ng pagpatay sa demonyong iyon. Sa utos ng matanda, lahat ng miyembro ng Marauder Army ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga espada. Sa isang iglap, isang napakalawak at nagbabantang liwanag ng espada ang lumabas mula sa grupo ng mga lalaki. Napataas ang kilay ni James sa nakita. Sa kabilang banda, mabilis na lumingon si Yusef. Hinawakan niya ang kwelyo ng matanda at inilapit sa mukha nito. Dorvus Hosentia, ano ang kahulugan nito? Ang maputing buhok na matandang lalaki ay pumikit at nagpaliwanag, Young Master, ang demonyong iyon ay naging walang galang sa iyo. Hindi mo kailangan. Sampal. Bago pa matapos ang matandang lalaki ay sinampal siya ni Yusef sa mukha ng mariin. TM in the middle of a conversation with my opponent. Ang mga magtangkang hamarang ay papatayin kaagad. Itinaas ni Yusef ang kanyang braso at sinuntok ang maputing buhok na matanda. Pinalipad nito ang lalaki. Sa likod ni Yusef, ang mga God Kings at Emperors ay nakatitig sa nangyayari ng bilugan ang mga mata. Maging si James ay bahagyang kumunat ang noo. James. Tumingin sa kanya si Yusef at huminga ng malalim. Hindi mo kailangang isipin ang iba. Ikaw at ako ay magkakaroon ng one-on-one na labanan. Ang mananalo ay pagpapasya ng patas at patas. Kahit sino pa, malilipol agad ang sinumang magtangkang manghimasok sa laban natin. Final na yan. Humalaklak si James. Gusto mong gawin yun ngayon din. Nandito ako ngayon sa Gate of Mystery. Nagbibigay ito sa akin ng isang kalamangan ngunit hindi para sa iyo. Nagpapaliwanag si Yusef, ang ating labanan ay dapat maganap sa isang lugar sa labas ng Gate of Mystery. Kung pumayag kang makipagbakbakan, sumama ka sa akin para may mahanap tayo sa labas ng Gate of Mystery. Hindi mo talaga ako gustong kalabanan. Pinutol siya ni James. Pinapante ka ng papa mo. Natigilan si Yusef nang marinig ang mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, ang isa pang maputing matanda na lalaki ay umabant ng ilang hakbang. Mainit niyang tinitigan si James. James Caden, ikaw at si Young Master ay parehong pinili. Ang labanan sa pagitan ng mga pinili ay itinuturing na malaking balita sa iba't ibang larangan. Ang aming Young Master at ang Panginoon ay may parehong iniisip at damdamin. Sa makatuwid, pumunta kami dito ngayon para anyayahan ka sa Wuya Integration Gathering. Para mapanatiling patas, magkakaroon kayong dalawa ng labanan sa harap ng mga magsasaka mula sa iba't ibang lugar. Napaawang ang labi ni James. This is. Natigilan si Yusef at sinenyasan ang lalaki. Siya si Emperor Yevgen, ang pinuno sa 8 dakilang elder ng Kadir sect. Siya rin ang aking Panginoon. Ngumiti si Hankan Yevgen, ang matandang lalaki, at bahagyang tumango. Gayunpaman, malinaw na mayroon siyang mas madilim at mas masasamang agenda sa likod ng mabait na ngiti na iyon. Ngayon, sinusubukan niyang gamitin ang paraang ito para sipain si James palabas ng Gate of Mystery. Kahit na walang prinsipyong ginamit ni Xanthakos ang kanyang anak upang makamit ang kanyang layunin. Ngumisi si James kay Hankan. Masyado kang magalang, Emperor Yevgen. Labanan lang naman ang hinihiling nyo. Sa tingin ko ay hindi ito magulo. Inilahad ni James ang kanyang mga kamay. Sa tingin ko ay sapat na ang lugar na ito. Dahil nandito na ang lahat, pwede kayong lumapit sa akin ng sabay-sabay. Kakaunting kaguluhan ang biglang nasabi ni James. Lalo na nagalit ang 12 Diyos Hari at 18 Emperador.
Mukhang sabik na silang hamanin kaagad si James. Nagsalubong ang kilay ni Yusef. James, humingi ako ng patas na laban bilang paggalang sa iyo. Sinusubukan mo bang tingnan ako ngayon? Hahaha. Tawa ng tawa si Hankan at sumenyas na tumigil na si Yusef. Tulad ng inaasahan sa nag-iisang pinili na ginawa mula sa mga buhay na nilalang. Ikaw ay lubos na tiwala at prangka. Gayunpaman, ang pintuan ng misteryo ang pinagmulan at pinagmulan ng kalikasan, ang batayan na bumubuo sa lahat ng mundo. Kung sumiklab ang labanan dito, magdudulot ito ng malawakang pagkawasak at hindi mabilang na pagkamatay sa iba't ibang mundo. Magkakaroon ng apocalypse. Isang mainit na ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Hankan. Ikaw ang Panginoon ng lahat ng may buhay, James. Gusto mo ba talagang makakita ng ganito? Akmang bubuksan na ni James ang kanyang bibig, lumabas si Lysia, Yanni, at Morgoth sa nothingness formation at sumulpot sa likod ni James. Tulad ng inaasahan sa mabait na Emperor Yevgen, isinasaalang-alang mo ang kaligtasan ng lahat ng may buhay. Si Lysia ay humakbang pasulong at ngumisi ng mapanukso. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ito talaga ang Tai Chi World na pinagmulan ng lahat ng mundo. Ang Tai Chi World ay minsan nang nadurog at nagkapira-piraso, ngunit walang nangyaring kasing sira ng nabanggit mo. Sinusubukan mong gamitin iyon bilang dahilan para ma-pressure ang amo ko ngayon. Anong ipokrito? Isang malalim na pagkunot ng noo ang naglapat ng mga kilay ni Hankan. Halatang gulat din siya nang makita si Lysia. Tama siya. Idinagdag ni Yanni, bukod dito, ang iyong Panginoon, si Xanthakos, ang nagpadurog ng kanyang soremsiya sa Tai Chi World. Isinaalang-alang ba niya ang pinsala at mga nasawi bago gawin ito noon? Puntahan natin ito ng chit-chat. Itinaas ni Morgoth ang kanyang sibat. Mag-away na lang tayo ngayon ng buo. Ako ay namamatay para sa ilang ehersisyo pa rin. Huminga ng malalim si Hankan. James, iba ang Gate of Mystery sa Tai Chi World. Ito ay konektado sa lahat ng mundo. Ano ang silbi kung ipaliwanag natin sa kanila ang lahat ng iyon? Bumalik si Dorvis Hosentia sa panig ni Yusef. Sumigaw siya, pinadala tayo ng ating Panginoon dito upang lipulin ang mga demonyong ito. Kaya, bakit ka mag-abala sa pangangatuwiran sa kanila? Kasunod ng kanyang halimbawa, ang 12 Diyos Hari at 18 Emperador ay tumawag din ng mga panunuya. Eksakto. Dapat nating lipulin ang mga demonyo. Bakit mo sila kinakausap? Laban tayo. Papatayin natin ang mga demonyong ito ngayon. Ang isang grupo ng mga mahihinang tulad nila ay naglakas loob na makipagtalo sa atin tungkol sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Dapat nating bilasan at tapusin na ito. Pagkatapos, maaari tayong bumalik at dumalo sa Wuya Integration Gathering. Kanina pa ako handa. Mag-away tayo. Habang medyo nagkakagulo na sa paligid nila, nilingan ni Yusef ang ulo niya at sinama ng tingin si Dorvis. Ilang beses ko bang ulitin ang sarili ko? Wala bang halaga sa iyo ang mga utos ko bilang young master? Imbes na matakot, nilingan ni Dorvis si Yusef na nakalabas ang baba. Young master, nakatanggap kami ng tiyak na utos mula sa Panginoon bago kami pumunta dito. Mananatili tayo kung ang mga demonyong ito ay makikinig sa iyong payo at magsisi. Mayroon kang token para mamuno sa Marauder Army. Hindi mo susuwayin ang utos ng kanyang kamahalan, di ba? Nang marinig ang mga salitang iyon, nakatitig si Yusef kay Hankan nang may gulat na mga mata. Sa tila nagbitiw na tingin sa kanyang mukha, gumawa si Hankan ng isang makantab na token. Guru, kinilala mo si James Caden bilang isang pinili ngayon lang. Ngayon, ang grupo mo dyan. Pinutol siya ni Hankan. I escort si young master sa gilid at protektahan siya mula sa ating kaaway. Si Dorvis at ilang mga emperador ay humakbang patungo kay Yusef sa susunod na sandali. Gayunpaman, bago nila siya maabot, itinuro ni Yusef ang isang sinag ng makulay na liwanag sa mga lalaking iyon at pinalipad sila. Tama na. Umalangaw-ngaw sa kalawakan ang boses ni Yusef. Napatigil ang lahat sa sandaling iyon. Ako ang punong commander ng mga operasyon ngayon. Yusef bellowed, lahat kayo ay sumunod sa aking mga utos. Tulad ng nabanggit ko, walang sinuman ang pinapayagang makialam sa labanan sa pagitan namin ni James Caden. Ang mga gumawa ay papatayin kaagad.
Itinaas ni Yusef ang kanyang kamay at humawak sa hangin. Sa di kalayuan, si Dorvus ay sabay na itinaas sa ere ng isang misteryosong enerhiya. Ikaw, hinahamon mo ang aking awtoridad ng paulit-ulit. Mamatay. Naghagis siya ng isang nakamamatay na putok sa direksyon ni Dorvus, ngunit isang bola ng lilang liwanag ang mabilis na dumating mula sa kaliwa niya. Inagaw nito si Dorvus at umalis sa pinagdaanan ng pag-atake ni Yusef. Tinitigan ni Yusef si Hankan, na nakatayo sa kaliwa, na may mapupungay na mata. Hindi niya akalain na ang kanyang amo, na lubos niyang iginagalang at hinahangaan, ay gagawa balang araw ng isang bagay na katulad ng gagawin ng kanyang tuso at walang hiyang ama. Hindi na masabi ni Yusef kung nagbago na ba si Hankan o palagi na lang siyang nagpapanggap na isang matikas at banal. Young Master, nakalimutan mo na ba ang ipinagkatiwala sa iyo ng iyong ama? Nagsalubong ang kilay ni Hankan. Tumigas ang ekspresyon ni Yusef. Ang huling pahayag ni Hankan ay parehong paalala at banayad na pagbabanta. Dahil doon, sa wakas ay napagtanto ni Yusef kung anong klaseng lalaki si Hankan. Ang kanyang mabait at matuwid na kilos ay pawang isang harapan. Hindi pa rin ito pinadali ang mga bagay para kay Yusef. Kailangan pa rin niyang pumili kung bubuhayin muli ang kanyang ina at labanan si James o sundin ang kanyang mga prinsipyo at isuko ang muling pagsasama sa kanyang ina. Anuman ang desisyon na ginawa ni Yusef ay magdudulot sa kanya ng pantay na antas ng pagkakasala at paghihirap sa anumang paraan. Habang si Yusef ay naabala ng ilang segundo, maraming Diyos-hari ang nagawang palibutan at supilan siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa kinaroroonan ng Marauder Army. Isang grupo ng kanilang mga tauhan ang inatas ang bantayan siya. Pinagmasdan ni James ang lahat ng nangyayari mula sa kinatatayuan niya. Habang naaawa siya kay Yusef, tila naunawaan din ni James ang sitwasyon. James Caden. Lumingon si Hankan at tinuro si James. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, lumabas sa Gate of Mystery ngayon din. Makakalimutan na natin lahat ng nangyari. Kung ayaw mo, papatayin ka namin dito. Mawawalan ka ng pagkakataong maipanganak muli magpakailanman. Bamulong si Morgoth, ang daming kalokohan. Ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinenyasan si Morgoth na huminto. Pagkatapos, umabant siya ng 2 hakbang at tumingin kay Hankan. Sige, oras na para matapos na kayong mag-act. Dapat magseryoso ka at lumapit sa akin ng sabay-sabay. Malapit nang maubos ang pasensya ko. Walang takot na ipinakita si James habang sinasabi ang lahat ng iyon. Nilinaw din niya na wala siyang intensyon na makipag-ayos sa mga taong ito. Napaawang ang sulok ng bibig ni Hankan. James, matalino kang tao. Ang purplish golden sword light ay lumipad sa hangin at nagmula sa isang maliwanag na liwanag. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na pisikal na mga espada ang nabuo sa kalangitan. Ang mga espada ay bumaril patungo sa 100,000 mandirigma na natagpuan sa ibaba halos kaagad. Lahat ng mga espadang ginawa ni James ay nawasak nang tumama ang mga ito sa purplish gold shield. Makalipas ang ilang segundo, bumigay ang kalasag at nagkapira-piraso rin. Naningkit ang mata ni James nang makita iyon. Sa kabilang banda, si Lysia, Yanni, at Morgoth ay naiwang ganap na tulala. Sa tapat nila, ang 12 Diyos-hari, 18 emperador, at Dorvus ay natunaw sa dagandong ng tawa. Sa kanyang mga kamay sa kanyang likod, si Hankan ay tumingin ng patagilid kay James. Pagkatapos, nabigo siyang umiling. Demonyo, hindi ba inaangkin mo na ikaw ay isang pinili at ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang? Mapang-asar na tumawa si Dorvus. Hindi ba ikaw ang unang taong nakamit ang Three Treasures Integration? Ito lang ba ang mayroon ka? Ang atake ng espada na ginawa mo ngayon ay mukhang marangya at nakakatakot sa unang tingin. Sino ang nakakaalam na ang mga kapangyarihan nito ay magiging napakahirap? Hahaha. Ang sakit ng tiyan ko sa kakatawa. Itinuro ng mga God Kings at Emperors na malapit sa kanya si James at tumawa rin ng mapanukso. Tahol ni Morgoth sa galit, mga bastos. Nilipol ni James ang daan-daang mga tauhan mo na may kapangyarihang katumbas ng Soma Declan rank cultivators. Pero, tinatawanan mo kami. Morgoth, naging tanga ka ba kapag nabuklod ka ng napakatagal? Tumingin si Dorvus kay Morgoth nang may pang-aalipusta. Napatay niya ang daan-daang Marauder warriors sa isang suntok.
Sa tingin mo ba ang numerong iyon ay nagpapahiwatig na siya ay malakas? Nagawa lang niyang patayin ang mga lalaking iyon dahil hindi pa na-activate ng mga warriors natin ang battle mode. Naiisip mo ba kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng 100,000 Marauder warriors ay sisingilan sa iyong grupo? Paano mo haharapin ang antas ng pag-atake? Isang grupo ng mga simpleton. Isang babaeng magsasaka ang nagkomento noon, mayroong 100,000 tayo rito. Kahit na tayo ay tumayo dito at hindi lumaban, gaano katagal bago niya patayin tayong lahat gamit ang parehong paraan? Muling humagalpak ng tawa ang mga hari-Diyos at mga emperador nang marinig ang mga pahayag na iyon. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses nang may kumpiyansa, pangungutya, at pangungutya. Samantala, lumapit si Lizzie kay James at mahinang sinabi, "Guro, walang saysay na patayin ang Marauder warriors. Maaari nilang gamitin ang token na iyon para ipatawag at buhayin ang mga patay na miyembro. Kailangan nating i-target ang mga pinuno. Hanggat papatayin muna natin si Emperor Yevgen at ang mga mas mataas na posisyon, hindi magiging malaking banta sa atin ang Marauder Army." Bahagyang napangiti si James matapos marinig ang mga katagang iyon. Ganun ba? Bueno, tiyak na gustong-gusto kong makita kung paano sila binuhay muli. Ngumisi si Hankan. Mukhang hindi ka kumbinsido, James. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Itinaas ni Hankan ang token sa ere. Kasabay nito, isang malaking sinag ng dark purple na liwanag ang sumikat sa mga naputol na bahagi ng katawan na kabilang sa daan-daang Marauder warriors mula kanina. Nakapagtataka, nagsimulang magsama-sama ang mga bahagi ng katawan na iyon upang pagsamahin at muling buuin ang kanilang orihinal na katawan. Nakikita mo ba iyon? Bumaba ang tingin ni Hankan kay James. Ang Marauder warriors ay mayroon lamang kapangyarihan ng Soma Declan rank. Gayunpaman, hindi mo sila magagawang patayin. Kung hindi, hindi sila ituturing ng aking Panginoon bilang pinakamahusay na mandirigma na mayroon siya. Talaga, nagsalubong ang kilay ni James. Hindi ba't napakahusay na tawagin ang isang bangkos ng mga bato at maliliit na bato na pinakamahusay, bagaman? Tulad ng sinabi niya, ang daan-daang Marauder warriors na halos tapos ng itayo muli ay nabasag sa milyon-milyong piraso pa. Sa pagkakataong ito, ang mga bahagi ng katawan ay naging bato at maliliit na bato at nahulog sa lupa. Tila imposibleng maibalik muli ang mga Marauder warriors na iyon. Si Hankan, Dorvas, at ang iba pa ay mukhang nagulat. Nang mamulat si Hankan, itinaas niya ang token at muling inilabas ang Bear of Purple Light. Sa sobrang takot niya, walang nangyari sa mga bato habang tinatamaan sila ng liwanag. Paano? Paano ito posible? Galit na tawag ni Hankan. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Morgoth. Sa ilang oras, sigurado akong matatapos niya ang lahat ng ito. Tsaka kung sino sa atin ang magiging mas malaking biro noon. Ngumisi si Yanni at umiling. Turned is quite funny now that the situation is reversed. Lumapit si Lizzie kay James. Master, napakagaling noon. Paano mo nagawa iyon? Sumagot si James, ang iyong sandata ay naglalaman ng mga kapangyarihan upang gawin din ito. Natigilan si Lizzie. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para tingnan ang gloves na natanggap niya mula kay James. Ibig sabihin kaya ng iba sa atin na sirain din ang Marauder Army. Hindi. Umiling si James. Inabot ng bola ng swordlight ang token na hawak sa pagitan ng mga daliri ni Hankan at inikat ito. Mabilis itong kumilos na kahit si Hankan ay hindi naabutan ng mga nangyayari. Napakunot ng noo si James habang kinakalikot ang token na kinuha niya kay Hankan. Ang token ay kumikinang pa na may madilim na lilang liwanag. So, ito ang item na kailangan para makontrol ang Marauder Army. Nang marinig ni Hankan ang mga salitang iyon, sa wakas ay napagtanto ni Hankan na walang laman ang kanyang kamay at ang token na hawak niya ay ninakaw ni James. Kumukulo sa galit si Hankan. Ang lakas ng loob mong kunin ang Marauder token. Hindi na natapos ni Hankan ang sasabihin nang hinawakan siya ni James sa lalamunan at binuhat. Napakabilis ng nangyari. Nang makita ng lahat ang nangyayari, tuluyan nang naipit si Hankan sa bakal na pagkakahawak ni James. Maaari lamang siyang humalukip-kap ng walang magawa. How dare I? Nakangiting sabi ni 2/3. James, nagkakamali ka dyan.
1 AM medyo mahiyain na tao. Gayunpaman, lalo akong naging matapang sa tuwing dumaan ako sa isang nagbabantang sitwasyon. Dahil ikaw ang amo ni Yusef, ililigtas ko ang iyong buhay. Gayunpaman, dapat kang maparusahan. Nang matapos siya, dalawang maitim na dragon ang dumulas sa mga mata ni James at nagpakawala ng nakakabinging dagandong. Pagkatapos, ibinalot ng mga dragon ang kanilang katawan sa katawan ni Hankan at nagsimulang lumipad paitaas, itinaas si Hankan sa hangin. Sa ilang sandali, umalangaw-ngaw sa hangin ang paghihirap na iyak ni Hankan. Labis ang sakit ng lalaki habang patuloy na pinipisil at hinihila ng dalawang dragon ang kanyang katawan sa magkaibang direksyon. Ang nakakatakot na tanawin ng Hankan na pinahirapan ay naglagay kay Dorvas, ang 12 Diyos-hari, at ang 18 emperador sa estado ng pagkabigla. Natahimik ang grupo ng mga lalaki. Namutla ang kanilang mga mukha. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Lizzie ang lahat ng may maliwanag at nanlalaking mga mata. She chuckled excitedly. Masyadong kamangha-mangha si Master. Kahit na walang pangalawang katawan, isa na siyang one of a kind, top-class cultivator. Crush mo ba siya? Nagbiro si Yanni, dapat ba nating hilingin sa gobernador ng Yin na payagan si James na kunin ka bilang asawa sa halip? Inilibot ni Lizzie ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? Natigilan si Yanni sa sagot niya. Kaya ba ni James yun? Nanlalaki ang mga mata ni Morgoth sa pagkataranta. Na-overpower niya ang isang emperor-level cultivator ng ganoon. Hindi ko na masasabi kung gaano siya napabuti sa mga tuntunin ng kapangyarihan at paglilinang. Tumugon si Lizzie, sa iyong antas ng talino, maaaring hindi mo maintindihan kahit na ipaliwanag namin ito sa iyo. Sumang-ayon si Yanni, ma'am. Napakamot ng ulo si Morgoth. Nakapagtataka, hindi siya nasaktan dito. Noon lang, itinutok ni James ang Marauder token kay Dorvas at sa iba pa. Nagpatuloy kayo tungkol sa kung gaano kahusay ang Marauder Warriors, ngunit wala ni isa sa inyo ang nakatikim ng kanilang kapangyarihan noon. Tama ba ako? Hindi ko nakikita ang pangangailangan na hawakan ang mga katulad mo. Kaya, ipaubay ako na kayo sa mga Marauder Warriors. Nag-channel si James ng maliit na halaga ng vital energy sa Marauder token, na nag-radiated kaagad ng maliwanag na purple na ilaw. Ang lilang liwanag ay nagpapaliwanag sa espasyo sa loob ng Gate of Mystery. Biglang nagtaas ng ulo ang libo-libong Marauder Warriors. Ang mga mandirigmang ito ay tila nabuhay nang maglabas sila ng napakalaking dami ng nakamamatay na enerhiya mula sa kanilang mga mata. Ang lahat ng kanilang nakamamatay na enerhiya na pinagsama ay yumanig sa buong espasyo ng Gate of Mystery. Si Dorvas, ang 12 Diyos-hari, at ang 18 emperador ay nagmamadaling tumalikod at gumawa ng kanilang mga sandata. Gayunpaman, halos lahat ay nahadyap ng matinding takot nang makita nila ang dugo ng Marauder Warriors na iyon mga pulang mata. Sa kasamaang palad, sila ang naging target ng Marauder Army sa pagkakataong ito. Samantala, kinuha ng dalawang Marauder Warriors si Yusef na inilagay sa ilalim ng selyo, at dinala nila siya sa kinaroroonan ni James. Kasabay nito, nagsimulang humakbang ang libo-libong Marauder Warriors patungo sa grupo ni Dorvas. Anong gagawin natin ngayon? Ang isang magandang babae na God King ay nag-aalalang sumigaw, ang Marauder Warriors ay darating para sa atin. Lahat sila ay nasa battle position na, nakatayo sa isang linya. Gayunpaman, ang mga hitsura ng kawalan ng pag-asa ay kitang-kita sa mga mukha ng Diyos-hari at mga emperador dahil nakikita nila kung paano sila nalampasan ng Marauder Army. Nagsalubong ang mga kilay ni Dorvas. Hindi ako makapaniwala na walang kwenta si Hankan. Hinayaan niyang agawin ng ating kaaway ang Marauder token ng ganoon lang. Ano ang silbi ng pag-uusapan ngayon? Hinimok ng isa sa mga Diyos-hari, Sir Hosentia, ikaw na ang aming commander ngayon. Kailangan mong sabihin sa amin kung ano ang gagawin ngayon. Mabilis na iminungkahi ng isang emperador, ang Panginoon ang may kontrol sa espasyo sa loob ng Gate of Mystery. Humingi tayo ng tulong sa kanya. Inaprubahan din ng iba ang ideya. Sir Hosentia, magmadali at humingi ng tulong sa kanyang kamahalan. Maging si Taichu at ang kanyang mga tauhan ay nag-iingat sa Marauder Army. Mayroon tayong mas manipis na pagkakataon kaysa sa kanila na makaligtas sa mga bagay na ito.
Paano tayo mananalo laban sa grupong ito nang hindi masisira na mga halimaw? Kahit na nagawa nating talunin ang lahat ng Marauder Warriors, magkakaroon pa ba tayo ng sapat na lakas para labanan ang mga demonyong kumokontrol sa Marauder Army? Bilasan mo at abutin ang kanyang kamahalan, Sir Hozentia. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Isang hitsura ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Dorvas. Kung may kontrol pa si Xanthaco sa Gate of Mystery, hindi na sana niya kailangang ipadala sila doon para lipulin ang mga demonyo sa simula pa lang. Ang mga paghihigpit sa kontrata ng kaluluwa ay naging sanhi ng pansamantalang pagkawalan ng kontrol ni Xanthaco sa Gate of Mystery. Iyon ang dahilan kung bakit siya at ang iba pa ay ipinadala dito upang bumili ng oras. Sa init ng ulo ng kanilang Panginoon at kung paano pa nila nagawa ang kanilang misyon, naisip na ni Dorvas ang mga kahihinatnan kung hihingi sila ng tulong kay Xanthaco ngayon. Habang pinatibay ni Dorvas ang kanyang pasya, sumulong siya at iniunat ang kanyang mga braso. Isang napakalaking pader ng enerhiya ang itinayo sa harap niya at ng kanyang mga kasama, na pumipigil sa pagsulong ng mga mandirigma ng Marauder. Ngunit, sa lalong madaling panahon, nagsimulang manginig ang pader habang sinubukan ng Marauder Warriors na sirain ang istruktura sa pamamagitan ng pagpapadala ng iba't ibang pag-atake dito. Malaking bitik ang dam alloy sa ibabaw ng energy wall. Tatayo na lang ba kayong lahat at manunood? Gumawa ka rin ng paraan para pigilan sila. Sigaw ni Dorvas. Hinayla ng kanyang boses ang 12 Diyos Hari at 18 Emperador mula sa kanilang pag-iisip. Ang mga lalaking ito ay nagtayo ng isang pader ng enerhiya na binubuo ng Bonewar Light. Sa kasamaang palad, mabilis na pinalakas ng Marauder Warriors ang intensity ng kanilang mga atake. Sa loob ng ilang minuto, nagawa nilang sirain ang 3 pader ng enerhiya ng sabay-sabay. Higit pa rito, ang bilis at intensity ng kanilang mga pag-atake ay hindi nabawasan pagkatapos. Ang kapangyarihan ng Marauder Warriors ay halos hindi totoo. Napatingin si Yanni sa kanila nang may pagtataka. Isang malabong ngiti ang gumuhit sa labi ni James. Sinasabi mo ba na dapat ko silang patayin sa pamamagitan ng paggamit ng Historial Helnor Formation? Oo. Napangiti si Lizia. Ang pamamaraang iyon ay mas kawili-wili. Maaari din nating tingnan kung paano gumagana ang pagbuo. Nang mag-utos na si James sa Marauder Warriors, ibinuka ni Yusef ang kanyang bibig. James. Napalingon ang lahat kay Yusef nang marinig ang boses niya. Napayuko si Yusef habang naguguluhan sa dami ng Athens yung natatanggap niya. Sabi niya sa mahinang boses, alam kong bihag mo na ako ngayon at wala akong karapatang tanungin ka nito. Gayunpaman, go on, sabi ni James. Tumigil si Yusef at itinaas ang ulo. James, ako ang leader nila. Ako ng buong responsibilidad sa nangyari ngayon. Mangyaring iligtas ang mga lalaking iyon. Naningkit ang mga mata ni James. Nawala ka na ba sa isip mo? Lizzie ranted, nakita mo na ang nangyari kanina. Sa tingin mo ba makokontrol mo ang mga taong ito? Kahit ang amo mo na iginagalang mo ay ayaw makinig sa iyo. Ikaw ay walang iba kundi isang sanglas sa kanila. Ngumuso si Morgoth. Bakit ka ba nakikinig sa kanya? Pareho siya ng kanyang ama. Palagi silang nagsasalita tungkol sa lahat ng kabutihan na gusto nila para sa mundo ngunit ginagawa ang eksaktong kabaligtaran ng palihim. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang sibat sa lalamunan ni Yusef. Magsabi ka ng isa pang salita, at dudurugin kita. Sa kabila noon, huminga ng malalim si Yusef at walang pag-aalinlangang tumingin kay James. Paano ito? Iaalok ko ang aking sarili at ang paraan para makontrol ang Marauder Army kapalit ng buhay ng mga lalaking iyon, ikaw. Ngumisi si Yanni. Yusef Mavic, iba ka talaga sa tatay mo. Ikaw ay isang matuwid at kagalang-galang na tao. Hinahangaan mo ang mga nakamit ang higit na kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap at hinahamak ang mga gumagamit ng panlilinlang upang makamit ang kanilang mga layunin. Gayunpaman, alam na alam mo kung anong uri ng tao ang iyong ama. Sumunod na nakatuon ang tingin ni Yanni kay James. Ang 12 Diyos Hari, 18 Emperador, at ang Marauder Army na nakulong sa Gate of Mystery ngayon ay ilan sa pinakamahuhusay na lalaking mayroon si Xanthaco. Ang mga elite na ito ay katumbas ng kalahati ng lahat ng puwersang nagtatrabaho sa ilalim ng Xanthaco.
Kung maaari nating lipulin ang lahat ng mga lalaking ito, bibigyan natin ng kritikal na suntok si Xanthocos. Ito ay isang malaking hakbang na tumutulong sa amin na mas mapalapit sa aming mga layunin. Ang anumang iba pang mga alok ay magiging mapatla kumpara sa kung ano ang maaari naming makamit sa oras na ito. Hindi matalinong isuko ang pagkakataon. Habang nanatiling tahimik si James, nagmamadaling idinagdag ni Morgoth, "Don't fall for his lies, James." Anak siya ni Xanthocos. Laging sinasabi ng mga tao na parang ama tulad ng anak. Pinanood ni Lysia sina Yanni at Morgoth na ginawa ang kanilang makakaya para balaan si James. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit hindi niya maisip kung ano ang sasabihin. Hindi tulad ni Yanni at Morgoth, si Lysia ay dating pangalawang katawan ni James. Mas kilala niya si James kaysa sa dalawang iyon. Sa kabilang banda, napako ang tingin ni Yusef kay James. Pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya. Sa kasalukuyan, si James ay katulad ng isang hari sa loob ng Gate of Mystery. Siya ay may kapangyarihang magpasya sa kamatayan ng sinuman. Boom! Ang mga tunog ng pagsabog at hiyawan ng mga tao ay nagmula sa labas ng Nothingness Formation. Nagniningning ang mga maliwanag na ilaw sa buong kalawakan. Nang hindi na kailangang suriin, ang mga tunog ay maaaring sanhi ng mga pag-atake na nabuo ng Marauder Warriors upang patayin si Dorvus at ang kanyang mga kasama. Naalarma si Yusef sa nakita. "James, I beg of you." Kinaway-kaway ni James ang kamay niya at sinenyasan siyang tumigil. "Yusef, hanga ako sa iyong espiritu at katapangan. Gayunpaman, hindi sapat ang iniaalok mo." Sinalubong niya ang mga mata ni Yusef. "At saka, ang taong gusto kong makipag-deal ay hindi ikaw kundi ang iyong ama." Sandaling natigilan si Yusef nang marinig ang mga salitang iyon. Napaluhod siya. Biglang natauhan si Yusef. Tinawag siya ng mga tao na isang pinili, ang Young Master ng Kadir Temple, o ang numero 1 henyo sa buong 49 na langit at sa lahat ng kaharian. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay tila isang biro mula nang magpakita si James. Nawala ni Yusef ang kalahati ng pagmamataas at pagmamataas na mayroon siya sa kanya pagkatapos ng labanan kay James sa Genesis World. Ang kalahati pa lang ay nadurog na lang matapos masaksihan ang kayang gawin ni James. Nakita niya si James na kalaban niya. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Yusef, ang mga kapangyarihan ni James ay umabot sa hindi maaabot na taas at nalampasan ang kanyang kapangyarihan. Hindi na siya karapat-dapat na kalaban ni James. Si Yusef ay may nanlilisik at malayong tingin sa kanyang mga mata nang maramdaman niya ang lahat ng nasa loob niya. Ang kanyang layunin at paniniwala ay lubos na nawasak. Nanatiling tahimik sina Lysia, Morgoth, at Yanni. Gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting melancholic habang nakatingin kay Yusef. Samantala, tumalikod si James at itinaas ang Marauder token. Sa kanyang utos, ang libo-libong Marauder Warriors ay lumipat upang bumuo ng 8 magkakaibang pormasayon na umiikot kay Dorvus at sa kanyang mga kasama. Habang nagsimulang umikot ang 8 pormasayon na iyon, halos agad-agad na nabuo ang isang napakalaking pormasayon na nagniningning na may lilang liwanag. Ito ang Historial Helmnor Formation. Gulat na sigaw ni Dorvus nang mapansin niya ang lilang liwanag sa kanilang paligid. Ang mga Diyos, hari at mga emperador ay nabigla sa kanilang talino. Lahat sila ay tumakbo sa iba't ibang direksyon upang subukan at makaalis sa formation. "Ayokong mamatay ng ganito. Mga ilusyon. Nagsisimula na akong makakita ng mga ilusyon. Ang makasaysayang hangin. Ingat." Sa gitna ng kaguluhan, maririnig ang mga tunog ng mga taong nagmumura at sumisigaw sa sakit. Maging sina Lysia, Morgoth, at Yanni ay nakakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod habang pinapanood nila ang nangyayari mula sa Nothingness Formation. Sa kabaligtaran, umupo si James at gumawa ng isang malaking mesa. "Guro, maganda kung maibabahagi mo sa amin ang ilan sa iyong mahalagang koleksyon ng alak." Ngumisi si James. "Hindi ito magiging nakakaaliw kung hindi ko ma-enjoy ang palabas na may kasamang alak." Napasulyap si Yanni kay James at ngumiti ng pilit. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nag-conjure ng 12 bote ng Chaos Absinthe sa mesa. Nagpalitan ng tingin sina Lysia at Morgoth.
Pagkatapos, bawat isa sa kanila ay humakbang pasulong at huminto sa magkabilang gilid sa tabi ni James. Ito na ba, James? Nagpout si Morgoth. Hindi ka ba masyadong nagiging madali sa mga mapagkunwari na ito? Ito ay simula pa lamang. Nilamon ni James ang Chaos Absinthe. Sa kanilang antas ng kapangyarihan, maaari silang manatili sa historical Helnor formation para sa ilang mga entrepok at maging maayos. Kumunot ang noo ni Lysia. Dapat ngayon mo na lang gawin kung gusto mong maalis ang mga lalaking iyon for good, Master. Walang magandang may dudulot sa atin na i-drag ito ng ganoon katagal. Tumango si James sa kanya. Nag-aalala ka ba na ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan namin ni Xanthocos ay mawawala ng bisa sa panahong iyon? Kung gayon, muling makontrol ni Xanthocos ang Gate of Mystery. Posible para sa kanya na gawin iyon. Paalala ni Lysia sa kanya. Ibinaling ni James ang tingin kay Morgoth at Yanni. Iniisip mo rin ba? Nagkatinginan sina Yanni at Morgoth saglit. Halos sabay silang ngumiti. Hindi mahalaga kung mabawi ni Xanthocos ang control sa Gate of Mystery. Ngumuso si Morgoth. Hindi na kami natatakot sa anumang kapigatian na itinakda niya. Pagkatapos ng huling laban namin sa kanya, baka nawala lahat ng bentahe niya at ayaw na niyang pumasok dito. Bahagyang ngumiti si Yanni. Na-absorb namin ang halos lahat ng kapangyarihan at vital energies na matatagpuan sa Gate of Mystery. Kahit na ang gate ay nagtataglay ng mga kapangyarihan upang muling buuin ang mga enerhiyang iyon, kakailanganin ng daan-daang entrepok para mapunan ang mga ito. Sinalubong ni Yanni ang mga mata ni James. Bago mangyari iyon, medyo walang kabuluhan para sa Xanthocos na mabawi ang control sa Gate of Mystery. Sa kabilang banda, maaari tayong umasa sa mga kapangyarihan ng gate upang pinuhin ang ating sariling mga kapangyarihan. Gayun din, hindi natin dapat sayangin ang malaking regalong ipinadala ni Xanthocos sa atin. Tawa ng tawa si James nang marinig ang mga sinabing iyon. Tulad ng inaasahan sa iyo, guro. Ang bait mo as always. Gayunpaman, mas interesado ako sa Wuya Integration Gathering. Natahimik si Lysia at ang iba sa pagbanggit sa pagtitipon. Kahit na silang tatlo ay pambihirang mga figure at mga magsasaka, sila ay may limitadong kaalaman sa mga pangyayari sa 49 na langit. Maging si Lysia, ang Sorimsia ng isang Kailoros god, ay walang buong impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa Health Realm pagkatapos na lumipas ang Wait Arapath. Natural, itinuon nila ang kanilang mga tingin kay Yusef, na tahimik pa ring nakaupo sa isang sulok. Itinaas ni James ang palad niya. Agad na lumutang ang isa sa mga bote patungo kay Yusef. Tila unti-unting natauhan si Yusef nang makita ang bote. Yusef, tandaan mo kung paano mo sinabi sa akin noong una tayong nagkita na ang mga magsasaka ay dapat maging matikas. Patuloy ni James, may payo din ako sa iyo. Dapat maging graceful ang isa kapag natalo din siya. Napabuntong hininga si Yusef. Pagkatapos, kinuha niya ang bote ng Chaos Absinthe at pinaputukan siya. Habang inilalabas niya ang takip ng bote, ibinalik ni Yusef ang kanyang ulo at nilagok ang alak. Nang maubos niya ang buong bote, tumingin si Yusef kay James. Namula ang pisngi niya. Hindi ako natalo. Ngumiti siya ng mapait. Hindi mo kailangang magpatalo sa paligid. Itanong mo lang kung ano ang gusto mong malaman. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko.